Makalipas ng ilang araw, sa kulungan sa ilalim ng bulwagan ng pagsusuri, may isang lalaking dumating upang kunin si Jin Tae. Jin Tae Beck, naparito ako upang sabihin sa iyo na nais kang makita ng Dark Void, sabi ng lalaki at agad nitong sinira ang mga tanikala na nakagapos kay Jin Tae. Kainin mo ito at pagkatapos ay sumama ka sa akin. Sabi muli ng lalaki at may iniabot itong isang maliit na bilog na kulay itim kay Jin Tae. Iyan ay ang Poison Repelling Orb, sagot ni Jin Tae. Ang Poison Repelling Orb ay makatutulong upang labanan ang lason at iba pang mga gamot na pampakalma. Pagkatapos kainin ng orb, si Jin Tae ay lumabas ng kulungan kasama ang lalaki at naisip ni Jin Tae na papaano kaya nagawang matalo ng lalaking sumando sa kanya ang mga taong nagbabantay sa kulungan. Matapos na makalabas ng kulungan, si Jin Tae ay isinakay sa isang karwahe at ito ay dadalhin ng lalaki sa isang malayong lugar. Akala ko ay ililigtas mo ako sa kulungan, pero hindi naman maganda ang pakikitungo mo sa akin, sabi ni Jin Tae sa lalaki. Alam mo ba kung ilang sakripisyo ang ginawa ko para lang mailigtas ka, sagot ng lalaki. Tama ka, sa aking palagay ay may pakinabang pa ako kaya mo ginawa ang lahat ng ito, sabi muli ni Jin Tae. May itatanong ako sa iyo, sagutin mo lamang ako, sa lahat ng iyong tauhan na hindi nakulong, may natitira pa bang kailangan nating patahimikin? Tanong ng lalaki. Ang second banner squad leader ay medyo mayroong nalalaman, sagot ni Jin Tae. Gaano kadami ang sinabi mo sa kanya na tungkol sa atin? Tanong muli ng lalaki at isinusulat nito ang bawat detalye na sinasabi ni Jin Tae. Lahat, hindi ko alam na darating ka para iligtas ako, sagot ni Jin Tae. Kung ganun, sabihin mo sa akin ang lahat ng iyong mga sinabi sa kanya at ang lahat ng hindi mo pa nasasabi sa kanya, sabi muli ng lalaki. Wala naman akong alam na kahit ano, kaya naman, ano ang dapat kong sabihin sa kanya, sagot ni Jin Tae. Ang dating Panginoon ba ng angka ng Beck ay nagretiro sa Guangdong? Tanong muli ng lalaki. Tama ka. Mixing sagot ni Jin Tae, wala ka na bang ibang sasabihin na maaaring makatulong sa atin? Tanong muli ng lalaki. Sa halip na sumagot, si Jin Tae ay tumawa lamang ng napakalakas. Narating na nila ang lugar kung saan dadalhin si Jin Tae. Lumabas ka, sigaw na sabi ng lalaki kay Jin Tae at ito nga ay agad na bumaba sa karwahe. Isa akong bobo, mukhang nahulog ako sa isang patibong, sabi ni Jin Tae habang sila ay naglalakad ng lalaki. Tinanggal naman ng lalaki ang nakatakip sa mga mata ni Jin Tae. Sino ka bang talaga? Tanong ni Jin Tae sa lalaki, ang pangalan ko ay Pilhuan. Ako ay isang mandirigma ng Secret Mist Squad, ako ay kasamahan ng pinatay mong si Mojong, sagot ni Pilhuan. Naalala ko na, ang tinutukoy mo ba ay yung isang bobong lalaki sa Dark Ghost Manor? Kung ganun, binabalak mo bang siya ay ipaghiganti? Sabi muli ni Jin Tae. Ako ang gagawa noon, alam kong hindi tama na patayin ng isang mandirigma ang aking tiyuhin, sabi naman ni Yigang. Kung iyan pala ang iniisip mo, hindi ba dapat ay kasama mo din dito ang iyong ama? Sagot ni Jin Tae. Magiging masamang anak ako kung hahayaan kong patayin ng aking ama ang sarili niyang nakababatang kapatid. Bibigyan kita ng pagkakataong lumaban, sagot ni Yigang at hinagisan nito si Jin Tae ng isang espada. Mababa talaga ang tingin mo sa akin, kahit na nasira na ang aking dantian, akala mo ba ay matatalo ako sa isang gagong katulad mo, sabi muli ni Jin Tae. Bagamat nawalan na siya ng panloob na enerhiya at hamina na ang kanyang katawan, isa pa rin siya sa mga pinakamataas na martial artist. Tandaan mo ang mga tuntunin ng Taiyin Meridian, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Sige, sagot ni Yigang, dahil nais mo nang mamatay, kailangan kitang gantihan. Kapag natalo ako, sasabihin ko sa iyo kung sino ang Dark Void, sabi muli ni Jin Tae kay Yigang. Alam ni Tio kung sino ang Dark Void, nagbibiro ba siya o nagsasabi ng totoo, sabi naman ni Yigang sa kanyang isip.
Nagsimula nang umatake si Jin Tae at nagawa naman ni Higang na mas alag ang pag-atakeng ginawa ni Jin Tae. Isang salungat na puwersa, ibig sabihin, nagagawa mo nang gamitin ang iyong panloob na enerhiya ngayon, sabi muli ni Jin Tae. Walang naging pagbabago sa akin, hindi katulad mo na nawala na ang panloob na enerhiya at ang pakiramdam, sagot ni Higang. Ayon pa kay Higang, ang kanyang tiyo ay mahina na, pero, gumagana pa rin ang panuntunan ng malakas na pangangatawan nito. Mabilis na umatake si Higang may Jin Tae at ginamit nito ang Qinggang. Ayon kay Jin Tae, ang Qinggang ni Higang ay mahusay, pero, palpak pa din ito dahil lumalagpas pa din ito sa kanyang likuran. Muling umatake si Higang kay Jin Tae. Hindi ako pinapanta ng aking ama dito nang walang dala, seryosong sabi ni Higang. Masyado kang mayabang, sabi naman ni Jin Tae. Sa muling pag-atake ni Higang, ang katawan ni Jin Tae ay hindi makasabay. At saka isa pa, hindi inakala ni Jin Tae na lalagpas sa kanyang ekspektasyon ang swordsmanship ni Higang. Ayon pa kay Jin Tae, hindi kayang talunin ng normal na espada ang meteoric iron sword. Tama na tiyo, tanggapin mo na ang pagkatalo mo, seryosong sabi ni Higang habang ang dalawa ay patuloy pa din sa paglalaban. Isang mabilis na pag-atake ang ginawa ni Jin Tae at sinaksak nito si Higang sa may bandang tiyan nito. Isa kang bobo, sabi naman ni Jin Tae, ngunit, hindi inaasahan ni Jin Tae. Si Higang pala ay nakasuot ng isang baluti bilang proteksyon. Kaya naman, hindi nagtagumpay si Jin Tae na masaksak si Higang. Talo ka na tiyo, tuparin mo ang iyong ipinangako, sabi ni Higang kay Jin Tae at tinutukan nito ng espada ang kanyang tiyo. Sige, siya ay ipapaalam ko sa iyo sa impyerno, sagot ni Jin Tae. Naging ganyan ka pa din hanggang sa huli tiyo, sagot ni Higang. Sa hindi malamang dahilan, biglang nagbago ang pakiramdam ni Jin Tae at ito ay nawalan ng malay. Pagkatapos ng mga nangyari, biglang dumating si Ryusan. Magaling ang iyong ginawa anak, sabi ni Ryusan kay Higang. Nariyan ka na pala ama, sagot ni Higang. I-cremate ang bangkay ni Jin Tae, sabi ni Ryusan sa isang tauhan. Ipapaalam ko din po ito kay Young Lord Yunhilbek, sagot ng tauhan. Sige, sabi muli ni Ryusan, sa impyerno kaya mapupunta si tiyo, tanong ni Higang. Kung mayroong ganon, siguradong doon siya mapupunta. Hindi pa ako nakarating doon, kaya naman, hindi ako sigurado, sagot ng matandang lalaki. Isang kaluskos ang narinig ng lahat at ito ay sobra nilang ikinagulat. Saan nanggaling iyon? Tanong ni Ryusan. Ang kanyang mukha. May kung ano sa loob nito, gulat na sabi ng isang miyembro ng Secret Mist Squad. Isang malaking insekto ang lumabas na nagmula sa mukha ni Jin Tae at ito ay agad na pinatay ni Higang. Ang insektong iyan ang ghost stomach bug, gulat na sabi ng matandang lalaki. Ano naman ang ghost stomach bug? Tanong ni Higang. Ang ghost stomach bug ay isang ipinagbabawal na lason na ginagamit ng mga kultong Death Strike. Matagal na panahon na ang nakalipas, ang kultong Death Strike ay naglagay ng lason sa katawan ng mga dalubhasang iskolar ng Jangho. Ang mga respetadong martial artist ay biglang nabaliw at pinatay nila ang kanilang buong pamilya, kasunod nito ang pagpatay sa kanilang mga sarili. Ang ghost stomach bug ay walang katapusang lumalabas sa kanilang leeg. Dahil walang sino man ang nakakaalam kung paano itinanim ang lason na ito, ang ghost stomach bug ay nagdulot ng takot para sa kabuuan ng Zhongyuan. 200 taon na ang nakalipas, ang pinuno ng kultong Death Strike ay pinatay ng Divine Immortal Blade, at pagkatapos, ang pangunahing tanggulan ng kultong Death Strike ay nasunog at nawala. Ang katotohanan na ang ghost stomach bug na minsang nawala ay muling nagbalik, paliwanag ng matandang lalaki. Siguraduhin ninyong walang makakaalam ng totoong nangyari ngayong araw na ito. Si Jin Tae ay namatay, at ito ay dahil sa ghost stomach bug na nakalagay sa kanyang katawan, sabi ni Ryusan. Sayang ang oras.
Gayunpaman, ngayong nabunyag na ang ghost stomach bug, magiging malaki ang problema, sabi ng isang tao na nakasuot ng kulay itim na kasuotan. Ano kaya kung patayin na natin silang lahat para wala nang maging problema, sabi naman ng isang tauhan na kasama nito. Hindi, hayaan na natin sila. Kapag namatay ang pinuno, ang kabuuan ng 7 dakilang angkan ay mag-iimbestiga, sagot ng lalaki. Sige po, sagot ng tauhan nito. Bagamat hindi natin nakita ang espiritu ng Divine Immortal Blade, nailabas naman natin ang lason sa hudang. Gisingin ang dugo ng mga mamgang, at maglagay ng hamog sa hardin ng Emperor. Iyan na lang muna, sabi muli ng lalaki. Kinabukasan, inihayag ni Ryusan na namatay na si Jin Tae. Kahit na ang mga sakuna na naganap dahil kay Jin Tae ay nakakagulat, lumipas ang panahon na ang kanyang pangalan ay hindi na kailanman nasambit ng mga tao. At saka isa pa, ang pagkamatay ni Jin Tae at ang pagreretiro ng Supreme Elder ay nagdulot ng malaking pagbabago sa istruktura ng kapangyarihan ng angkan ng Baek. Matapos bumangon ng pinuno mula sa kanyang higaan, ang karangalan ng angkan ng Baek ay tumaas. Ang kapangyarihan naman ng Court of the Elders ay nahati sa 2 sistema. Ito ay para kay Doyon Baek at kay Sowak Baek. Ang gawain ng nabuwag na Red Dragon Brigade ay itinalaga sa Secret Mist Squad at si Soryu naman ay lumipat din bilang miyembro nito. Si Heijun Baek na naging opisyal na batang pinuno ay nagsimula na sa proseso ng pagkumpirma ng kanyang kwalipikasyon. Matagal na panahon na ang lumipas, dumating na ang araw ng tagsibol. Nang mga sandaling iyon, si Soryu ay naghanda upang magtungo sa libingan ni Sowa. Ito ay naghanda ng mga bulaklak ng camellia upang dalhin kay Sowa dahil ito ang paboritong bulaklak ng kanyang kapatid. Nais ipaghiganti ni Soryu ang nangyari kay Sowa, ngunit, ayon kay Soryu, wala man lamang siyang nagawa. Nang dahil sa sihigang ay magtutungo na sa Changrim, si Soryu na lamang ang makakadalaw sa libingan ni Sowa sa mga darating pang araw. Matapos marating ang libingan ni Sowa, namangha si Soryu dahil napakaraming bulaklak ang nakapalibot dito. Ayon kay Soryu, nagdala si Higang ng mga bulaklak kay Sowa na katumbas ng mga bulaklak para sa maraming taon. Sowa, nagdesisyon na ako, simula ngayon, ako ay magiging matatag na at poprotektahan ko ang mga taong iyong pinorotektahan, masayang sabi ni Soryu. 1 buwan ang lumipas, ng mga sandali ding iyon, si Higang ay nakatakda ng umalis upang magbalik sa Changrim. Gusto ko ding umalis, maaari ba akong sumama sa iyo sa Changrim, sabi ni Heijun kay Higang. Hay nako, alam mo namang hindi maaari ang iyong nais mangyari, sagot ni Higang. Kapag umalis ka ngayon, matagal kitang hindi makikita, sabi muli ni Heijun kay Higang. Babalik ako minsan kapag natapos mo na ang proseso ng pagiging batang pinuno, sagot muli ni Higang. Huwag mong kalilimutan na sumulat sa akin, mag-iingat ka palagi, sabi naman ni Ryusan kay Higang. Opo ama, sagot ni Higang, hindi ko makita si Yang Yang. Bakit wala siya dito, nasaan siya, sabi ng matandang lalaki. Malamig dito sa labas, kaya naman, paano siya pupunta dito? Siya ay halos 120 taong gulang na, baka hindi na siya makatagal sa ganitong kalamig na lugar, sagot ni Higang. Siguradong galit pa siya sa akin, dahil ako ay isang makasalanan, sabi muli ng matandang lalaki. Nakapagpaalam na siya kahapon, kaya naman, baka hindi na siya magpunta dito, sabi muli ni Higang. Paalam na sa inyong lahat, aalis na ako, pamamaalam ni Higang sa kanyang ama at sa kanyang kapatid na si Heijun. Paalam anak, mag-iingat ka, sagot ni Ryusan. Paalam Hang, sabi naman ni Heijun kay Higang. Ayon kay Higang, noong ipinatapon siya sa mansyon, ilang taon na ang nakalipas, nag-iisa lamang siya. Pero ngayon, talagang kakaiba na, umalis siya ngayon nang maraming nagpapaalam sa kanya. Sandali,
hindi ba't iyon ang aking great-grandmother? Gulat na sabi ni Higang. Yang, pumasok ka na sa loob, malamig dito sa labas, sabi naman ng matandang lalaki, paalam po great-grandmother, aalis na po ako, hanggang sa muli kong pagbabalik, sabi ni Higang sa Supreme Elder, nais mo bang magpaalam sa kanya? Tanong ni Higang sa matandang lalaki, hindi na, aalis ako nang walang anumang pagsisisihan. Sagot ng matandang lalaki at ito ay biglang nagliwanag. Huwag, tumigil ka, sigaw ni Higang.